Okay, wala na tayong pasakalye ha. Diretso na tayo sa usapin na nagpapainit sa Philippine politics ngayong 2025. Ang Supreme Court ruling sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan at sa lahat ng OFW sa buong mundo? This is your Pinoy Political Insider. Hashtag Walk with Love, bringing you hard-hitting, fact-based at medyo spicy na komentary para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong malaman ang totoong nangyayari sa ating gobyerno. Our goal, 100,000 subscribers by next month. So i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin na pangmundo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang hot topic ang Supreme Court na nagdeklara na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang suporta ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, sa ruling na ito at ang malakas na opinyon ni Senador Rodante Marcoleta na tinulad ng impeachment sa hilaw at panis na bigas. Pero teka, bakit nga ba galit na galit ang House of Representatives? At sino ang tama sa labanang ito? Is it a fight for justice or a political circus? Tara, let's dive in. Kung nasa Quezon City ka, Dubai, Toronto o kahit saan sa mundo, i-like at i-share na ito sa mga kaibigan mo. Let's spark a global Pinoy convo. Mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Kamakailan, July 25, 2025, naglabas ang Supreme Court ng unanimous 1302 na nagdesisyon na ideklara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Ano ang rason? Violation daw ng one-year bar rule sa Constitution at paglabag sa due process. Sa madaling salita, sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng mag-file ng panibagong impeachment case laban sa isang opisyal within 1 year kung may nauna ng complaint. At dahil may tatlong naunang reklamo noong December 2024 na hindi inaksyonan ng House, ang ika-apat na complaint noong February 2025 ay null and void. Pero teka, hindi rin naman sinabi ng SC na inosente si VP Sara. Sabi ni SC spokesperson Camille Ting, the court is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. Kaya pwede pa rin mag-file ng bagong complaint simula February 6, 2026. So anong paratang kay VP Sara Kasama rito ang mga aligasyon ng misuse of public funds, death threat laban kay Pangulong Marcos at suporta sa drug war ng kanyang ama. Grabe, di ba? Parang teleserye. Speaking of teleserye, parang probinsyano ito Pero ang plot twist, walang barilan, walang batas at politika. Sino kaya ang kontrabida dito? Let's keep watching mga kaibigan. Sa mga kababayan natin sa Riyadh, Dubai at Hong Kong, alam natin gaano kahalaga ang transparency sa gobyerno. Kaya nga importante na maunawaan natin ang mga ganitong issue. Comment down below kung ano ang tingin nyo sa ruling na ito. Ngayon, pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta Yan. Sa kanyang epic na pahayag, tinulad niya ang impeachment complaints laban kay VP Sara sa hilaw at panis na bigas. Sabi niya, the complainants were fooling everyone. They filed 4 complaints, 3 were dismissed, 1 was kept alive. But it's spoiled and half-cooked. You can't serve that. Boom! Ang lakas ng metaphor, di ba? Para kang nasa palengke pero ang binibenta ay politika. Para kay Marcoleta, ang Supreme Court ang nagsalita sa atin mula sa isang half-baked na impeachment process. Sabi niya, ang House ay desperadong ituloy ang kaso kahit na malinaw na labag ito sa konstitusyon. At bakit nga ba siya galit na galit? Kasi ayon sa kanya, ang mga complainant ay niloloko ang publiko sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-file ng reklamo na walang solido at maayos na basihan o ebidensya. Parang spam email lang, di ba? Pero seryoso, sinasabi ni Marcoleta na dapat igalang natin ang SC, Supreme Court, ruling para maiwasan ang constitutional crisis. Kung si Senator Marcoleta ang magluluto sigurado akong Michelin star ang Supreme Court ruling na ito. Pero ang House
parang nagluto ng adobo pero nakalimutan ang toyo at suka. Nako, walang lasa, no? Sa mga nasa Los Angeles, Sydney o Singapore, ano ang tingin nyo kay Senator Marcoleta? Suporta ba kayo sa kanya o sa House? Comment down below at i-share sa mga kaibigan nyo sa WhatsApp groups. Ang Integrated Bar of the Philippines, mga kaibigan, ang pinakamalaking organisasyon ng mga abogado sa bansa, ay malinaw ang posisyon. Igalang ang Supreme Court. Sa kanilang statement noong August 1, 2025, sinabi nila ng SC ruling ay hindi lamang tungkol sa impeachment, kundi tungkol sa pagprotekta ng architecture ng Philippine democracy. Ang sabi ng IBP, ang desisyon ng SC ay isang paalala na walang opisyal ang exempted sa accountability, pero kailangan sundin ang tamang proseso. Okay, dagdag pa ng IBP ang mga pagtatangkang labagin ng SC ruling ay dangerous erosion of legal order. Sabi nila, pwede kang mag-disagree sa desisyon, pero ang pag-udyok ng defiance laban sa SC, naku, parang naglalaro ka ng apoy sa gasolina. Ang IBP ay nanindigan ng SC ang final arbiter ng constitutional questions at ito ang nagtatakda ng limitasyon sa mga political processes tulad ng impeachment. Sa mga nasa Canada, UK at Australia, maiintindihan nyo ito. Sa mga demokrasya tulad ng sa inyo, ang judiciary ang balanse sa kapangyarihan ng legislative at executive branches. Kaya nga, mahalaga ang checks and balances, di ba? Kung wala ito, para na tayong nasa wild, wild west ng politika. So mga kababayan natin, dyan sa Milan, Doha at Vancouver, ano ang tingin ninyo sa IVP? Tama ba ang panawagan nilang igalang ang Supreme Court? Mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong deep dive. Pero teka, bakit nga ba galit na galit ang House of Representatives? Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, na anak ng natalong congressman dyan sa Maynila, ngunit siya pa rin ang nakaupo. Ang Supreme Court ruling ay hindi pa final at plano nilang mag-file ng motion for reconsideration. Sabi nila, may factual errors daw ang SC or Supreme Court sa kanilang desisyon. At ang House ay ang may exclusive power na mag-initiate ng impeachment. Para sa kanila, ang pag-abandona ng Senate sa impeachment trial ay isang political shortcut na sumisira sa constitutional role ng House. Okay? Ang House ay nanindigan ng ika-4 na complaint laban kay VP Sara ay valid dahil ito ay inaksyonan bago nag-archive ang unang 3 reklamo noong February 5, 2025. Sabi pa ni Abante, ang premature na aksyon ng Senate ay maaaring makita bilang paglabag sa due process. Pero teka, let's be real, hindi kaya ito tungkol sa political vendetta? Ang daming paratang kay VP Sara mula sa misuse of funds hanggang sa death threats. Pero bakit parang nagmamadali ang House? Parang naghahabol ng deadline sa school project. Ang House parang estudyante nag-cram sa thesis. Ma'am, tapos na po ang impeachment complaint. Pero pag tinignan, puro typo at kulang sa ebidensya. Naku, House, baka kailangan nyo ng mas mahabang research. Sa mga nasa Jeddah, Tokyo at Auckland, alam natin na mahalaga ang accountability. Pero tama ba ang House na ipilit ang impeachment kahit sabi ng SC ay unconstitutional? Comment down below at ishare sa inyong mga kaibigan. Ngayon, pag-aralan natin ang magkabilang panig para maging balansado ang usapan. Sa isang banda, ang Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines kasama si Senador Marcoleta ay may punto. Ang konstitusyon ay malinaw na may 1-year bar rule at ang due process ay kailangang sundin. Kung hindi natin igagalang ang Supreme Court, baka magkaroon ng constitutional crisis. Imagine mga kababayan sa New York at London, kung ang bawat sangay ng gobyerno ay gagawin ang gusto nila, parang traffic sa EDSA kapag walang MMDA. Sa kabilang banda, ang House naman ay may valid na argumento. Silang may sole power na mag-initiate ng impeachment at ang kanilang ika-4 na complaint ay sinusuportahan ng mahigit 2/3 ng kanilang miyembro. Okay, sabi pa ng grupo tulad ng One Sambayan, may factual inaccuracies daw ang Supreme Court ruling. Tulad ng pagkakasabi na hindi inaksyonan ng House
ang ika-4 na complaint bago i-archive ang 3. Isipin nyo ha, parang itong laro ng chess. Ang Supreme Court ang referee, ang House ang player na gustong-gustong mag-checkmate, pero ang Senate parang knight na hindi alam kung saan pupunta. At si VP Sara, siya ang queen na pinag-aagawan ng lahat. Sino kaya ang mananalo sa larong ito? Sa mga nasa Manila, Cebu at Dubai, ano ang tingin ninyo? Tama ba ang House na ipaglaban ang kanilang karapatan? O dapat ba nilang sundin ang Supreme Court? Subscribe at mag-comment para marinig natin ang opinion ninyo. Okay, so ano ang bottom line? Ang Supreme Court kasama ang suporta ng IBP at ni Senador Marcoleta ay nanindigan ng impeachment laban kay Vice President Sara ay unconstitutional dahil sa 1-year bar rule at paglabag sa due process. Pero ang House hindi sila sumusuko at gustong-gusto nilang ipagpatuloy ang laban sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Ang tanong, is this about justice or is it just political noise? Okay, para sa atin sa Quezon City, Davao, Los Angeles at sa lahat ng OFWs sa buong mundo, mahalaga na maunawaan natin ang ganitong mga issue ang checks and balances sa ating gobyerno na ang nagpapanatili ng demokrasya natin. Pero kapag masyado ng magulo, sino ang talo? Kami, ang mga Pilipino, kaya naman let's stay informed, let's stay critical, at let's keep the convo going. O kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, i-hit na ang subscribe button. At ang aim natin, mga kaibigan, di na ako mahiya sa inyo, ang aim natin, ang goal natin ay 100,000 subscribers. I-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Toronto at Riyadh. At mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Okay, we were able to reach 17,000 subscribers, kaya konti na lang. Okay, 83,000 na lang. Comment down below din, Team Supreme Court o Team House? At anong susunod na political issue ang gusto mong pag-usapan natin? Salamat mga kababayan at hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas!